Paalis na sana si Minandro upang pumasok sa trabaho nang maaalala niya ang kanyang cellphone. Nakita niyang nakapatong iyon sa ibabaw ng computer table niya. Aabutin na sana niya iyon nang makita niya ang isang copy ng DVD sa tabi niyon. Hindi sa kanya iyon. Sigurado siya, wala siyang maalalang may binili siyang DVD. Nang damputin niya iyon at buksan ang case, wala naman siyang nakitang disk doon. Biglang napatingin siya sa monitor ng computer niya. Nakabukas iyon at napalitan ang screensaver niya. Sino ang nakialam nito? Tanong niya sa isip. Ang alam niya ay pinatay niya iyon nang nagdaang gabi pagkatapos niyang gawin ang mga iniuwi niyang trabaho. Hindi niya rin niya pinalitan ang screensaver. Binitiwan niya ang DVD at ginalaw ang mouse. Tumambad sa kanya ang nakalagay sa monitor. Game over. Sa likod niyon ay may taong gutay-gutay ang katawan. Napakunot-noo siya. Sino ang nag-open ng game at sino ang naglaro nito? Muling dinampot niya ang DVD. Binasa niya ang pamagat na nakalagay sa case niyan. Beating Up Dead. Chinek niya ang CD-ROM. Naroon ang disk. Nang i-exit niya ang game, ay nalaman niyang nakadownload ang Beating Up Dead sa games. Bunsod ng kuryosidad. Binuksan niya at pinindot ang start ng game. Total may 15 minutos pa naman siya bago ang oras ng pasok niya sa trabaho. At malapit lang naman iyon mula sa kondo. Unang nag-flash sa monitor ang mga salitang incantation to Margarita. Napakanood niya siya. Anong klase ng computer game ito na may incantation? Ipinagpatuloy niyang basahin ang tinutukoy na incantation. I see her in an all-black dress and she is smiling at me, telling me her desire. As I call name, an evil spirit take course upon me. Tigalgal siya. Hindi na niya gusto ang binabasa niya. Subalit naisip niya, laro lang naman iyon. Nanaig ang kuryosidad niyang malaman ang nilalaman ng laro. Amidst darkness, I can see her eyes flaming red, coming nearer as I call her name. Knowing death and destructions she brings upon me, I lay all my faith upon her hands, and upon thinking of death, I lose my breath. Tumingin siya sa kanyang relo. 10 minuto na lamang nalalabi sa oras niya. Eksaktong natapos ang incantation, inaasahan na niyang makikita na niya ang laro subalit mayroon pa palang voice over na tila instruction ng laro. Nainip siya kaya ipinorward na niya. Nag-flash ang start, hudyat ng pagsisimula ng laro. Pinindot niya iyon hanggang sa namalaya na lamang niya ang sariling nilalaro ang game. Ang game ay tungkol sa isang lalaki na hinahabol ng mga hindi niya malaman kung anong uring nilalang. Nakakatakot ang hitsura ng mga ito. Mula ulo hanggang bewang ay kawangis ng sa taong hitsura ng mga iyon at mula naman sa bewang pababa ay tilak sa katawan ng tigre na punong-puno ng mahaba at maitim na balahibo. Iisa ang mata ng mga iyon. Malalaki ang mga tenga at may mahabang buntot na ang dulo ay korteng triangle. Nasa kalagitnaan na siya ng paglalaro nang magpasya siyang tigil iyon. Subalit ayaw nang tumigil ng mga kamay niya. Patuloy yun sa pagtipa at hindi na niya mapigil habang ang pacing ng game ay pabilis ng pabilis. Nakita niya na malapit ng mahabol ng mga halimaw ang lalaki. Nasa tagpong nagtatalo ang isip niya kung ano ang gagawin nang makita niyang naabutan na ang lalaki ng mga halimaw. Animo gutom na gutom ang mga iyon na sinakmal ito. May sumunggab sa leeg nito, sa katawan, sa kamay at sa hita nito. Hindi ito tinigilan hanggat hindi ito naluluray dahil kanya-kanya ng hila ng parte ng lalaki ang mga iyon. Pumalandit ang dugo kasabay ng pagkapunit ng mga laman nito. Sinagpang ng isa sa mga iyon ang tiyan ng lalaki at gamit ang matatalas ng ngipin at matutulis na kuko, winarak niya ng tiyan ng lalaki. Pagkatapos ay saka niya inilabas ang mga lamang loob ng lalaki. Nang makita iyon ng isa sa mga halimaw, ay binitiwan ito ang sagpang-sagpang na kamay ng lalaki at saka nakiagaw sa lamang loob. Nagsigayahan ng iba hanggang sa mag-away-away ang mga iyon at nagkainan. Tigalgal siya. Ilang saglit ang lumipas bago niya nagawang kumilos. Bago pa niya mapatay ang computer, ay napatingin siya sa ulo ng lalaki na ng mga sandaling iyon ay nahiwalay na. Ganoon lamang ang pagkahindik niya nang makita ang mukha ng lalaki na walang iba kundi siya. Hindi pa lumulubos Romualdez sa isip niya ang mga nagaganap nang biglang magdilim ang paligid. Pakiramdam niya,
ay nalipat siya sa ibang lugar. Ilang saglit lamang ay nagbalik ang liwanag. Tulirong naglalakad siya palabas, subalit bago siya tuluyang makalabas, ay nahagip ng pandinig niya ang isang ungol. Nasundan iyon hanggang sa dumami ng dumami at palakas ng palakas. Huminto siya at nag-ulinig. Nagmumula iyon sa konkretong dingding malapit sa pinto. Lumapit siya roon. Nawala ang mga ungol. Nakatitig lang siya sa pader ng unti-unti ay may halimaw na malaking umbok doon. Kitang-kita niya ang paggalaw ng umbok mula sa konkretong bater na animo umaalon. Ilang saglit lamang ay naging 2, 3 hanggang 5 ang umbok na pare-pareho ang sukat. Tumigil ang mga iyon at unti-unti mula sa pagiging umbok ay nabuo ang pormang halimaw. Halimaw na katulad ng nakita niya sa computer game. Napatras siya. Laking pangigilalas niya lumabas ang mga ito mula sa pader at naglakad palapit sa kanya. Gusto niyang tumakbo subalit hindi siya makakilos. Para siyang itinulo sa kanyang kinatatayuan. Huwag kayong lalapit. Tulong, sigaw niya. Takot na takot. Tumigil ang mga ito. Kapag kuwa'y mabilis na nagkatipon-tipon ang mga ito. Hanggang sa naging malaking halimaw, ang kanina ay 5 magkakawangis na halimaw. Kita niya nang unti-unting magbago ang itsura niyon at naging isang babae. Maganda ito ngunit mabagsik ang mga matang nakatutok sa kanya. At sa isang iglip, ay tumakbo ito patungo sa pader na anihimo hangin na lumagos doon. Hindi niya alam kung totoo ang lahat ng mga nakikita niya. Parang hirap paniwalaan, subalit totoong nagaganap. Tumingin siya sa pader. Wala siyang makitang bakas na kanina lamang ay may kababalaghang nagaganap doon. Naglakad siya patungo sa pinto. Papalabas na siya nang maramdam niyang may kumakaluskos sa likuran niya. Paglingon niya, wala naman siyang nakita. Pero naramdaman niyang may dumaluhong sa kanya at kasunod na yun ay ang pagbaon ng matutulis na kuko at pangil sa kanyang katawan. Nagtaka si Henry dahil 3 araw nang hindi pumapasok si Minandro sa opisina. Ring lang nang ring ang cellphone nito. Tuwing tinatawagan niya ito, ano kayang nangyari sa kanya? Aniya. Baka naman may sakit siya, pero dapat tumawag lang para alam natin. Tambak na ang trabaho niya. Ani Alona. Silang 5 ay malapit na magkakaibigan at nagtutulong-tulong para maitatag ang Algompera by Advertising Company. Kapag hindi pa siya pumasok ngayon, ay puntahan natin siya. Suhestyon ni Philip. Kinahapunan ay pinuntahan nga nila si Minandro sa condominium unit nito. Nasa 9 na palapag iyon. Bukas ang pinto. Ani ni Alona. Dire-diretsong pumasok sila sa loob at gayon na lamang ang sindak nila nang madat na nilang gutay-gutay ang katawan ni Minandro. Sino ang posibleng may gawa nito? Mistulang gawa ng mabangis na hayop. Gimbal na sabi ni Alona. Pero nasa syudad tayo. Paano magkakaroon ng ganung uri ng hayop dito? Tanong ni Philip. Ipinagpatuloy nilang pagsisiyasat sa buong unit. Nakapagtatakang wala siyang makitang bakas na makakatulong para matukoy kung sino ang salarin. Pabalik na siya sa kinaroroonan ni Alona at Philip nang maagaw ang pansin niya ng bahid ng dugo sa pader. Manipis at mahabang guhit iyon. Nang kuwitin niya iyon ng daliri niya, nalaman niyang sariwa pa iyon. Pagyuko niya ay mayroong mga maninipis na balahibo roon. Para tingnan mo ito, ani Philip sa kanya. Itinuro nito ang bakas ng mga natuyong dugo sa sahig malapit sa computer table. Habang papalapit siya roon ay napansin niyang bukas ang computer monitor. Naagaw ang pansin niya ng malaking letrang halos sumakop na sa buong screen. Game over. Sa likod na yun ay ang taong nakabulagta at laking pagkagambyal niya nang makita ang taong nakabulagta roon ay si Minandro. Lumapit si Patrick at kinalikot ang monitor. Beating update. Basa nito sa pamagat ng laro. At doon ay niniig sila sa pagkakahawig ng mga pangyayari. Si Levy, isa sa mga kabarkada nila at co-owner ng Algompera Bay, ay unang natagpo ang patay sa loob ng apartment nito. May tarak na kamalaking gunting sa leeg nito. At sa tabi nito ay nakitang nakabukas ang computer nito kung saan ang larong nakita roon ay mayroon ding pamagat na beating update. Dahil doon, naniniwala na sila na may kinalaman ng naturang game sa pagkamatay ng 2. Habang hinihintay ang pagdating ng mga pulis, ay may kung anong napakalakas na porsang nag-udyok sa kanilang panoorin ang kabuuan ng naturang game. Hindi sila nagkaroon ng pagkakataong panuorin ng kabuuan niyon nang isinasagawa ang investigasyon sa pagkamatay ni Levy
dahil marami na silang pinagkaabalaan. Ang unang bahagi ay nag-flash ang ilang kataga na incantation to Margarita. Nakakapangilabot ang mensaheng nilalaman ng incantation. Sa kabila niyon ay nanaig ang kuryosidad nilang malaman kung anong laro ang beating up death. Pagkatapos ng mahabang incantation, ay nagulantang sila sa malagong na boses na pumailan lang. Your choice has brought you here. Willing you recited the incantation to Margarita. Sino si Margarita? Sabay na tanong nila. Margarita is a condemned spirit. Anang mahiwagang dinig na animo ay narinig ang tanong nila. She committed many wickedness in the world during her lifetime. You found a tape containing a choice between evil and good. And with that tape, you uttered the incantation that had made her rise from her grave. Reciting the incantation will mean putting up a bridge for her evil spirit to enter the world. You have the opportunity to defeat her. You must find a plant called Cruciliels that has grown at the foot of the wooden fence near the fountain at the back of the Margarita's mansion. It is a shrub known to be dreaded by evil spirits. Buried under the root of the shrub are 3 anointed nails and a book called the Book of Life. Written in the book is the prayer that will throw Margarita back to the world of darkness and leave her with no chance to come back to your world. Before you and your 2 friends was a person who unwittingly recited the incantation to Margarita. He was Gregory. He had been successful in battling Margarita. She wouldn't have any more chance to come back to your world. You have to go to Margarita's mansion the soonest possible time. Move before it's too late. You have to stop him from doing evil. Many innocent lives had been sacrificed. You have to do this because you 3 may die the next. Gimbal sila sa narinig. Walang makapagsalita sino man sa kanila. Sumunod na nag-flash sa monitor ang anime ng 2 lalaki at 1 babae na walang iba kundi silang 3. Nasa malawak na bakuran sila ng isang lumang mansyon. Pamilyar kay Henry ang mansyon. Nakita na niya inong misang sumama siya sa bahay ng dating kaklase niya noong college. Ayon sa kaklase niya, kinatatakutan ng mansyon dahil marami umanong nagaganap na lagim yung kababalaghan dito. Sumunod na nag-flash doon ay ang eksenang nakahandusay si Levi. Luray-luray ang katawan. Sumunod ay si Minandro na kabulagta sa sahig, malapit sa computer nito at katulad ni Levi, ay luray-luray din ang katawan nito. Tigalgal silang 3. Hindi siya makapaniwala sa mga nagaganap. Pagkatapos nila ay muling nag-flash ang eksena nilang 3. Ayoko na. Please tigilan na natin ito. Umalis na tayo rito. Hintakot na sabi ni Alona at aktong papalabas na ng condo unit. Alona sandali. Habol na sabi ni Philip. Tara na. Ani na sumunod sa mga ito palabas. Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, ay napagpasyahan nila ni Philip na pumunta sa mansyon ni Margarita pagkatapos nilang maihatid si Alona sa bahay ng mga ito. Dala ang Crucialis, 3 pako at libro, ay lakas loob na pumasok sina Henry at Philip sa mansyon. Sa isang sulok ng mansyon ay may malaking portrait ng isang magandang babae. Lumapit sila roon. Gimbal si Henry sa nabasa sa ibaba niyon. Margarita Alcazabas. Di yata't iyon ang Margarita na tinutukoy ng mahiwagang tinig. Nakatitig sila sa malaking portrait ng aristokratang babae na unti-unting gumalaw iyon. Laking hindig niya na humakbang iyon at bumaba sa sahig. At habang papalapit ito sa kanila, unti-unting nagbago ang itsura nito. Naging isang kahindik-hindik na uri ng halimaw iyon. At sa harap niya ay kitang-kita niya. Nang magkapera-pera si iyon at naging 5 halimaw na magkakawangis at pare-pareho ang sukat. Sindak siya subalit na naig ang kanyang huwisyo at determinasyon na gapiin ito. Sabay na hinagisa nila ni Philip ang mga halimaw ng kaputol na sanga ng Crucialis. Umusok ang mga iyon habang pumapailan lang ang kahindik-hindik na pag-ungol ng mga ito. Ngunit kahit umuusok ay sumugod pa rin ang mga ito. Subalit hindi makalapit-lapit ang mga ito. Nawari ay may labis na kinatatakutan. Ikaw na ang bahala sa kanila. Huwag na huwag mong bibitawan ng halaman. Aniya kay Philip. Kailangang makita natin ang kinalalagakan ng bangkay niya para maitalak sa kanya ang mga pako. Nagmamadaling tumalikod siya. Ayon sa sinabi ng mahiwagang tinig, matatagpuan sa isang sulok ng malawak na sala ang tila bakal na kabaong ni Margarita. Hindi nagtagal ay nakita nga niya iyon. Nangangato ang mga tuhod niya habang lumalapit siya roon. Walang takip ang kabaong. Katulad ng damit nito sa portrait,
Yun din ang damit nito sa loob ng kabaong. Wala ring mabahong amoy na katulad ng inaasahan niya. Hindi nabubulok at hindi naaagnas ang bangkay nito. Nanginginig na itinarak niya ang unang pako sa dibdib nito, pangalawa sa noo at panghuli sa hita nito. Bawat pagpukpok niya ay naririnig niya ang pagdaing. Nang lingon niya ang pinanggalingan niyon, nakita niya ang nakadamit ng pula na kawangis ni Margarita. Nakatulutang iyon sa harap ni Philip, ang espiritu ni Margarita. Pagkatapos niyang mabayaw ng 3 pako ay kinuha niya ang maliit na aklat mula sa bulsa ng kanyang pantalon at nirecite ang nilalaman niyon. Bawat tagang binibigkas niya ay tila iba yung sakit ang nararamdaman ng espiritu ni Margarita. Umungol ito ng pagkalakas-lakas. Lumapit siya rito habang patuloy na sinasambit ang kataga mula sa aklat ng buhay. Sa bawat pagdaing nito ay sumisiklab ang apoy mula rito hanggang sa tuluyang matupok ito. Napakabaho ng usok na lumalabas dito. Pagkapawi ng apoy ay naging abo na lamang ito. Maya-maya ay umihip ang malakas na hangin at tinangay ang abo ni Margarita palayo. Napagtagumpanan niyang gapiin ang kapangyarihan ni Margarita. Batid niyang hindi na kailanman babalik pa para magbasik ng lagim sa daigdig.